Sige, asan ka, Boy Gonzales? Magandang umaga at Merry Christmas, Ninong Boy. Happy holiday sa inyong dalawa. At kanina pinuntahan ko yung Luneta Park at maaga pa lamang meron ng mga namamasyal doon sa Luneta Park, mga pamilya. At yung iba mga nakalatag sa pinakasahig sa damuhan at may naglagay ng parang kumot bilang sapin. At yung iba naman ay nagpapalitrato dito sa pinaka-fountain ng dito sa Luneta Park. At ayon sa guardia nitong Luneta Park, inaasahan nila na dadagsa ang mga kababayan natin, lalo na yung mga galing sa mga probinsya na lumuwas ng Maynila, ng Metro Manila para mamasyal dito sa Luneta Park. Lalo na yung mga hindi pa nakikita ang Luneta Park mula nung sila wala ng pagkabata dahil galing sila sa mga probinsya. At yung iba naman ay nagkukwentuhan dito, yung magkasintahan. Alam mo naman na naranasan mo na yan. Ikaw, naalala mo na naman yung kabataan mo. 50 years ago, 60 years ago. Hindi ba, Boy? Nagbabulahan. Joke lang. Oo. Nung mga... Yung iba dito nanunumpa na mamahalin talaga. mamahalin nila yung isa't isa sa habang buhay. Ilang beses ka bang nagpahayag ng pagdedeklara ng pagmamahal diyan sa Luneta, Boy? Ilan daw ba? Ilang beses, Boy? Hindi ako napasay. Iba daw ang pasyalan ni Kuya Boy. Sa pagkatapos kasi ng bagong taon noon pa nung mga kabataan natin. Ikaw lang. Sa bagong taon, kasi isama mo na yung sarili mo. Pagkatapos ng bagong taon na Cairo Sa bagay, talagang bata pa yan eh. Pagkatapos ng putukan, iba, alauna. Yan, namamasal na yung mga kababayan natin sa Luneta Park. Dito na nagmamagdamag yan. Yan yung pinakapasyalan talaga. Pagdating naman ng Pasko, alimbawa ngayong 25, dito sa ang problema, panawagan nga pala, akala kasi ng iba ang Dolomite ay bukas. Ang bukas po ng Dolomite, sarado siya. Sarado? Ang bukas niya mamaya pang alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Tama-tama dun sa sunset, Oo, dahil yung gustong matanaw, yung sunset, mamayang hapon pa, ang bukas ng Dolomite, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang Dolomite. Tuwing Huwebes talaga yan, ay talagang ganun ang bukas nila, alas 4 to 6 p.m. Walang, sabi ng guardia na nakausap ko, walang advice sa kanila na magbubukas sila ng umaga dahil ngayon. Pero walang kaya alas 4 pa rin. At yung iba ay sigurado papasyalan to ng mamayang hapon dito sa Dolomite, yung mga kabayan natin, para magpakuha ng litrato, ng picture ngayong dito sa sunset sa Dolomite. Boy, yes. Wag mong bababaan linya, babalikan ka namin. Maganda yung ipinapaliwanag mo na yan. Meron lang tayong kakapan namin sa kabilang linya. Pero babalikan kita, Boy. Sige, balik muna sa inyo. Sige, bago natin ituloy ang ating discussion with Boy Gonzales, nasa linya muna. Balikan natin si Boy Gonzales. Andiyan na ba si Boy Gonzales? Sige, ituloy natin yung sit na report niya dyan sa area ng Maynila, Luneta. Sa may mga pasyalan po dyan sa Maynila. Boy Gonzales, Boy! Romel, Jackie. Tingnan mo na, Boy, bago mo ituloy ang report mo. 60 na taon ang nakalipas. Ano ang mga sandali na hindi mo malilimutan sa iyong buhay nung ikaw ay mapadpad dyan sa area ng Luneta na yan? Boy. Pwede ba bawasan mo? Naku, Boy. Grabe naman daw yung mahirap. taon eh. Pasensya ka na, Boy. Hindi ako marunong magsinungaling. Talaga naman naglalantaran tayo dito. Sige, Boy. Dati mahilig ako mga nakikinig ng debate. Ganun ba? Marami nga dyan. 1980s. Yan. 1977. Pero nung high school ako,
minsan pagka naisipan kong mag-cutting na sinama ako ng mga kaklase ko. Ganun ba? Parang wala rin, nasubukan ko yan. Kaya nga takot ako na sa nanay ko dahil baka malaman. Ilang Ba't ka daw kasi sumama, boy? Ilang babae na-date mo dyan sa Luneta sa mga panahon na yon? Huwag tayo 60 years ago. Romel. Wag daw ganun tanungan, laki mo. Iba daw, iba. Yung dyan, pinapasala namin yan pagkatapos magkaklase. Punta kami dyan sa Baywalk. Dati, di naman yan Di pa ganyan yan. Talagang malinis pa yung dagat to. Naliligo pa kayo mga bata nun dyan sa Manila Bay, dyan sa Baywalk. At tapos sa Luneta naman, nakaugalian namin yan. Yung pagka Sabado-Linggo, napupunta kami dyan, gabi, alas 7 ng gabi. Para makinig ng debate. Marami kasing debate. Marami, oo. Political, religion, ibang klase. Economy, gagaling ng mga debatista yan dati, dyan sa Luneta Park. Mula noon, nawala na. Yan yung mga pinapasalan ko noon Kaya hilig dyan doon. Kung sa bagay, boy, nung ako ay nag-aaral dyan sa Lyceum of the Philippines, pagka Malapit na sa school. Oo. Pagka ginagabi kami ng uwi, talagang dumadaan din kami dyan. Tunay yung sinasabi mo na maraming nga nagbe-debate dyan, lalo na ang madalas nilang venue doon sa tapat ng bantayog ni Gat Jose Rizal, di ba, boy? Oo. Yung tabi nun. Yung tapat nun. So may upuan kasi nun. At saka maliwanag yun maliwanag na maliwanag. Maliwanag yun. Talagang maraming tao nun na noon pa kasi hindi na pinagbabawalan yung mga matulog dyan, magpahinga Habang aliba, namasyal. Pagdamag, nakatulog. Hindi naman pinagbabawalan Noong nagbago ang administrasyon, kung di ako nagkakamali, mga panahon pa ni Erap, kaya iba na yung administrasyon na itong ng Luneta Park. Under kasi ng ng tourism Kaya pati Intramuros. Tapos, ayun, pinagbawalan nilang matulog. Kasi dati, pagka natulog ka dyan, marami natutulog dyan dati. Remel. Pagkagising nila, wala na yung gamit nila. Na-iskoba na. Totoo yan. Oo. Nung report, police report, yan ang mga insidente na nasasalisihan yung gamit nila, nakakatulog, galing probinsya, pumasal sa Luneta Park, alas 6 ng gabi, nagpunta, naglakad-lakad, inikot siya, tapos nagutom, naupo, tapos nagtapi-kape. Nakatulog, pagising, wala na yung wallet. Wala na yung wallet. Wala na yung gamit. Ngayon boy, ngayon in fairness sa administrasyon ni Mayor Isko Moreno, talagang bumalik na naman yung sigla ng Luneta. Oo, tsaka may bago lalong pasyalan dyan para baka hindi alam ng iba. Yung Esplanade, Pasig River, Esplanade. Napakaganda niya mamayang gabi. Yung sa may bahagi nga ng Pasig River, no, boy? Yan nga ata ngayon ang dinadagsa. Ito ngayon ang pinakapangunahing pinupuntahan ng mga kabayan natin. Yung mga nagpa-picture, lalo na pagdating ng tungtong ng maggagabi na, magdidilim. Kasi napakaliwanag dyan, ang ganda dyan. Para ka nasa Italy. Talaga. Ang tinatawag nila dyan. Napakalinis. Kaya yung Pasig River, napakalinis. Yung Pasig River, Esplanade sa... Yan ang mga pinapasyalan ngayon. Luneta Park, Manila Zoo. Kita mo naman. Pero yung Dolomite, dapat bukas Ang problema, mamaya pang hapon ng bukas pagka Webes daw. Sabi ng gwardiya. 4 to 6 dati kasi, ang bukas talaga niya ng pangkaraniwang araw, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ang Dolomite. Webes, taon 25, December 25, ganun pa rin, hindi sila... Walang advice daw yung kanilang head ng mga security kung magbubukas pa ng alas 6 o hindi. Ganun pa rin, kaya alas 4 ng hapon namaya. Ang inaasahan dyan, mamayang hapon, yung sunset. Yan yung dyan sa Dolomite Beach. Yan yung mga pangunahing papasyalan sa Intramuros din. Yan yung mga Intramuros, yung Manila Cathedral, yung mga lumang, yan dyan yung mga
marami mga heritage dyan sa Intramuros na pinapasyalan ngayon na mga kabayan natin. Hindi lang local tourists, pati mga turista galing sa ibang bansa, mamamasyal dyan sa Intramuros, dito sa Luneta Park, sa Manila Zoo. Pero sa ngayon, wala pang puro local tourist lang nandito sa Manila Zoo ngayon. Nandito na ako ngayon sa Manila Zoo. Oo Puro nga, local tourist lang. Si Mali, nakita ko, naka-preserve na pala. Si Mali. Yung elepante. Yung elepante na dyan na binawian ng buhay. Yung pinakamatandang elepante dyan, hindi ba, boy? Oo, nasa 50 anyos ito si Mali. Pero hindi pa napapalitan. Dapat, sabi nga, ayaw ko lang, kung meron pang, yan yung hinihintay nila magkaroon uli ng isang Mali pa na para dito sa Manila Zoo. Yung zebra ay yung giraffe, wala na rin dito. Ibig sabihin, boy, wala dyang elepante ngayon sa Manila Zoo. Wala, wala. Puro mga lion, tigre, buhaya, maraming buhaya. Buhaya, ito. Marami ba talaga? Marami. Hindi lang sa ibang Ikaw talaga, boy, Paskong Pasko, ha? Wala akong sinabi, boy, ha? Basta yung maraming buhay, ibon, iba't ibang klaseng ibon. Teka muna, magkano ang magkano ang entrance fee para sa mga kababayan natin na interesadong bumisita? Yung mga magtutungo sa Manila Zoo, ito po ang entrance fee. Kung ikaw ay residente ng Manila, ang bayad sa adult at sa bata ay 150. 100 naman para sa mga estudyante at 120 para sa person with disabilities. Ito yung gusto ko. Kasama na yung 120 senior citizen. 120. At yung mga empleyado ng Manila LGU, mga guro sa ilalim ng DCS o Manila ay may bayad 100 piso habang libre ang pagpasok ng mga 2 taong gulang pababa. Kung hindi ka naman residente ng Maynila, Jackie, ikaw taga-Pobs ka dyan sa Makati. Grabe naman yung Forbes. QC lang, QC. Maynila. QC lang. Ang entrance fee ay 300 para sa adult at bata. 200 naman para sa estudyante at 240 para sa PWD at senior citizen. Libre rin ang pagpasok ng mga 2 taong gulang pababa. Tiniyak naman ng pamunuan ng Manila Zoo, may mga sapat na seguridad, napakaraming gwardiya rito, at para matiyak ang kaligtasan ng mga bumibisita dito sa lugar. Pinapayuan ang publiko na nagtutungo sa Manila Zoo, sumunod sa mga patakaran habang patuloy ng mga namamasyal. Kasi simula ng wala pang, siguro mga 5 minutes bago mag-alas 9, binuksan na yung gate. Ayun, ang dami nang pumapasok. At hanggang anong oras? Boy, hanggang anong oras bukas ang Manila Zoo sa publiko? Ang Manila Zoo ay hanggang alas 8. Ang Manila Zoo hanggang alas 8 bukas. Alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. Tanongin lang natin ulit. Kasi alam ko alas 8 yan ng gabi ang Manila. So napakarami na nakapila rito. Lakay Romel, baka gusto mong pumunta. Sabi ko naman, boy, wag sila manghihinayang sa kanilang ibabayad sapagkat sulit naman ang kanilang makikita diyan sa loob ng zoo. Ang alas 8 ang sarado hanggang hindi kasi salamat yan. Yan yung mga namamasyal dito, pero alam ko ang bukas alas 9 alas 9 hanggang alas 8 sarado hanggang alas 8 Lakay Romel ang bukas. Ngayon may mga parking naman dito na pwede ka namang magka-park. Halimbawa dito sa pagpasok mo at meron din makakainan sa loob. Aba, talaga, kaya masarap ang massage dito at maganda at marami ng mga iba't ibang mga hayop ang nandito ngayon ang talagang wala lang si Mali tsaka yung malaki yung zebra. Yung zebra. Yung matataas sa leeg. Kaya nga sulit pala talaga yung kanilang ibabaya. Giraffe, wala bang giraffe dyan, boy? Wala yung giraffe. Wala pa rin na giraffe eh. Wala pa rin. Yung
yung malalaking ano. Pero dito, lion, tigre, iba't ibang klase ng hayop. Mapapasala na makikita na mga kabahan natin. Una-una, kahit mainit sa labas, pagpasok mo sa loob, napakaraming puno. Yan po. Presko. Presko. Oo, presko at maraming yung mga ibon na iba-ibang Oh, klase. talagang marerelax ka, boy, hindi ba? Oo. Kaya nakita ko rito, may pamilya, may Tagalubaw. Ba? Galing Dumayo pa ng ano, ha? sila rito. Oo. Tapos, pagbiyahe nila rito, kasama niya, si Manong, Duba, Pampanga, at kasama niya, anak niya, mga apo. Magkakasama sila. Ayan sila. Mga taga Pampanga. Nagpunta dito sa Manila so para mamasyal ngayong Pasko. Ayun, sabi ko nga, boy, wag sila manghinayang sa ibabayad nila sapagkat yung makakalap na pondo, ibabalik din naman ng pamunuan ng Manila Zoo, hindi ba, sa pagpapanatili ng kaayusan at kagandahan ng zoo. Oo. Nung panahon mo nga, boy, nung panahon mo nga, hindi ka nanghihinayang, 50 pesos lang yata o 25 pesos lang yata ang entrance. Hindi ko, may hindi ko, Hindi daw. Hindi sa ano eh. Ha? Siguro, hindi ko matandaan. Siguro naman, mga 100. Tumaas lang. Ah. Wala pa 100. Tumaas kasi yan, nung pinaayos na to. Noong 2019. Or by that time, boy, by that time, 15 pesos pa lang ang entrance nung ikaw ay pumasok dyan. 15 pesos Oh, lang. kita mo. Diba? Pagka-residente ka ng Manila, lalo na ikaw, alam mo yung Romel. Kasi ano lang, yan, ang tawag din. Sulit ka naman. Pag nakita mo yung kasi yung ibang kababayan natin, iba yung nakakakita ng mga ganito ibang klase ng hayop. Tapos nakakapag-relax, kakain ka, kasama mo yung pamilya, mga anak mo, asawa mo Lakay Romel kailangan boy. kasama ay asawa. Ang sama ng signal mo, boy. Hindi ko maintindihan. Pero kidding aside, boy, yung Manila Zoo talagang isa yan sa priority ni Mayor Isko Moreno na ibalik ang ganda ng Manila Zoo. Kaya nga, pasukan na sila, papasalan ko ulit, papasukan. Maganda ang kalagayan ng panahon, boy, hindi ba? Tirik na tirik ang araw. Oo, mainit, siyempre. Pero pag nasa loob ka naman, hindi ka malamig sa loob. Teka muna, boy. Boy, bago ka magpaalam, gusto ko lang ipaalam sa mga inaanak ni Don Boy Gonzales na ang inyong ninong ay naka-duty. Baka sabihin recorded ito. Naka-duty po si Boy Gonzales para sa kapatiran ng kanyang mga inaanak. Alam nyo na kung ano gagawin ninyo. Ayan daw, nasa Manila Zoo daw si Boy. Sira po yun. Maya, alis na ako rito. Sige, boy. Kasi Beba pinupuntahan ko Kaya nga ikot ka ng ikot Oo, tsaka sira din yung mga Gcash natin ngayon. May problema ba? Sa signal lang. Mahina ata ang signal mo, boy. Sige, boy. Maraming salamat. Sige. Balik sa'yo, Lakay Romel at Jackie. Maraming salamat, Boy Gonzales, at maligayang Pasko sa'yo at sa iyong pamilya. Yan. Ayan nga ho, no, sa Manila Zoo. May bukas po ang Manila Zoo para sa mga nais pong Tama yung sabi ni pumasyal. Boy Gonzales,